Napansin ni Mark na tila nagbago ang mga kilos at ugali ni Carlo. Nawawala na ang pagiging malambing nito at laging mabilis magalit sa mga maliliit na bagay. Doon ay kinukutoba na si Mark na baka may ibang Becky na ito at mas lalo pang lumakas ang kanyang kutob noong kumalat na ang chismis na sa tuwing nasa salon si Mark ay may pumupunta sa bahay nila Carlo na isa ring Becky. Napansin ko na lagi na lang siyang galit tuwing uuwi ako. Dati ang lambing-lambing niya sa akin. Minamasahe pa nga niya ako pag pagod ako galing trabaho. Sobrang laki ng pinagbago ng trato niya sa akin. Kaya naghinala na ako na baka may iba na siyang kinakalantari kapag wala ako sa bahay. Habang natutulog si Carlo, ay palihim na binuksan ni Mark ang cellphone nito. Doon ay gumuho ang kanyang mundo dahil totoo nga ang kanyang mga hinala. Nabasa ni Mark ang mga chat ni Carlo sa bago nitong Becky. At ang masakit pa ay ang katrabaho mismo ni Mark ang umaha sa kanya. Nabasa ko yung mga chat nung ahas na yun kay Carlo. Kada magpapalit pala kami ng ship, doon pala siya dumidiretso kay Carlo. Tapos nagpaplano pa silang umalis at magpakalayo-layo. Iiwan na ako ni Carlo dahil sa kanya. Kaya para walang makinabang kay Carlo, ay pinutol ko na yung manoy niya. Wala akong pinagsisisiyan sa ginawa ko dahil deserve niya yun. Manloloko siya. Binigay ko lahat tapos kataksilan lang ay gaganti niya sa akin. Galit na galit si Mark sa kanyang boylet. At dahil sa sobrang sama ng loob, ay kumuha ito ng matalim na kutsilyo at kaagad niyang pinutulan ng kaligayahan si Carlo. Agad sinugod si Carlo sa ospital at nakaligtas siya sa tiyak na kapahamakan. Habang si Mark naman ay naaresto ng mga pulis at agad ikinulong. Sana matuto ka na, Carlo. Hindi porkit pusong babae kami ay may karapatan ka ng paglaruan ng nararamdaman namin. Buong buo kami magmahal at kung kaya namin magbigay ng kaligayahan, kayang-kaya din naming putulin ng kaligayahan. Tandaan mo yan. Sa ngayon ay nagpapagaling pa rin si Carlo sa ospital. Sa kasamaang palad ay hindi na naibalik ang naputol niyang ari. Si Mark naman ay nakapagpiyansa kaya ito nakalaya sa kulungan. Ano man ang nangyari sa dalawa, ay pareho silang may aral na matututunan na siguradong habang buhay natatatak sa kanilang isipan.